Namulat sa pagpapamilya si Lorna Maganda, isang mangyan. 19 anyos siya nang isilang niya ang panganay, si Aida. 4 na taong gulang na ang bata. Noong nakaraang taon, isinilang niya ang sanggol na si Ira. Tanghalian na pero wala pang laman ng sikmura ng mag-iina. Pinasuso ni Lorna ang bunso pero hindi na ito sapat sa 9 na buwang sanggol. Pagdating ng 6 months ng bata, you continue your breastfeeding, papasusuhin pa siya, pero magbigay ka na ng sinasabi nating complementary foods kasi hindi na sapat yung suso ng ina kung ito ay 6 months na. Ang wastong nutrisyon ay siya ang bumubuo ng utak ng bata. Kung walang nutrisyon, napag-alaman po natin sa study na ang mga underweight na bata ay talagang kulang ang kanilang konsentrasyon, kulang ang kanilang focus, at saka kulang ang kanilang yung speed or comprehension. Sa breastfeeding, tiyak ang kalusugan ng sanggol. Dahil dito, importante na malusog ang ina. Magkakaroon ng epekto yung dami ng gatas na magagawa ng nanay kung ang kanyang nutrisyon ay kulang. Pero ang pinagmumula ng nutrisyon ng mga sanggol sumasala rin sa pagkain. Sa datos ng FNRI, halos 3 sa 10 ina ang nalilipasan ng gutom. 5 naman kada 10 pamilya sa bansa ang di sapat ang sustansya ng pagkain, tulad ng pamilya ni Lorna. 50% ng mga bata sa bansa naka-exclusive breastfeeding sa unang 5 buwan. Ibig sabihin, walang ibang pagkain ng sanggol maliban sa gatas ng ina. Mataas ito kumpara sa mga nakaraang taon. Naidudulot ito sa yung intensive campaign ng ating mga implementing agencies like DOH tungkol sa exclusive breastfeeding on the 6 months of the child. So, pagtuntong ng 6 na buwan pataas, dapat nang bigyan ng ibang pagkain ng bata. Pwede natin silang bigyan ng lugaw. So, meron yung corresponding kung gaano kadami. Like for example, 2 tablespoons in each meal. And then, parami na ng parami yun. Palaki na ng palaki. So, pwede rin siya magkaroon ng mashed vegetables. Sa kaso ni Ira, bihira siyang makatikim ng mga ganito. Nagkakasakit ang magkapatid. Sa bahay lang sila inaalagaan. Pinapainom po ng mga laman ng gamot. Kamarya po. Yung mangga, avocado, duwat. Dahil hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Lorna, limitado ang alam niya sa wastong nutrisyon. ang sapat na kaalaman ng magulang ay importante dahil siya po ay namamahala sa pagkain ng pamilya. Mayroon po naman ako suko. Sige. Ang wastong nutrisyon ay nagsisimula sa sinapupunan ng ina para matiyak na may sapat na alam ang mga ina sa tamang pagbubuntis at pagpapasuso. Nagsagawa ng prenatal check-up sa Barangay Lantuyang ang mga midwife at nurse ng Baco Municipal Health Center. Tinignan ang pundik height, tapos yung fetal heart tone kung ayos baga o hindi. Dahil doon sa pundik height, tinitingnan kung tama ang laki ng baby sa loob ng tiyan. Binigyan din ng anti-tetanus shots ang mga ina para matiyak na ligtas sila sa impeksyon kapag nanganak. Dahil kalimitan, katulad nito mga minority, minsan basta na nanganganak dito sa bukid, hindi naman alam nila na yung kanilang ginagamit ay hindi sterile. Pwede tayo magbigay ng gatas ang ina hanggang 2 taong gulang. Tinuturuan din sila ng paraan para matiyak na magiging malusog ang kanilang sanggol. Salamat po talaga ako. Kasi po, sinisecure po niya talaga yung sitwasyon ng aking baby. Isa sa 4 na buntis sa bansa ay nutritionally at risk o hindi sapat ang nutrisyon.
Karamihan sa mga kasong ito ay nasa mga rehiyon ng Ilocos, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula at ARM. Unti-unti na raw itong bumaba sa mga nakalipas na taon. Isa sa mga susi sa matatag at maunlad na bansa ay ang pagkakaroon ng malusog at matalinong mamamayan. Matitiyak lang ito kung ang bawat sanggol malusog mula sa sinapupunan hanggang sa paglaki. Looking on the bright side, I got too much to die, seen too much for eye to blind. I'm in a rush for time to fly, cause every day is a living lesson. I'm stressing every day Can you tell me how I can make a change? I close my eyes, pray. I close my eyes and I can see a better day. I close my eyes, lose my appetite. No one can start to. Ooh, I got a vision to make a difference, and it's starting today. Close my eyes. It's all better now. When I need a healing, I just look up to the ceiling. I see the sun coming down. I know it's all better now. When I need a healing, I just look up to the ceiling. Coming down, I know it's all better now. I know just a little when I think of letting go. Oh no, gave up on the riddle. I cried just a little when I think of letting go. Just look up to the ceiling, I see the sun coming down. I know it's all better now. When I need a healing, I just look up to the ceiling. I see the sun coming down. I know it's all better now. When I need a healing, I just look up to the ceiling. I see the sun coming down. I know it's all better now. When I need a healing, I just look up to the ceiling. I see the sun coming down. I know it's all better now. I know, caught up in the middle, I cry just a little when I think of letting go. Oh no, gave up on the riddle, I cry just a little when I think of letting go.
Nakatira, sabi mo kanina? Sa Pita. Ba't kayo nandito? Ang bahay namin sa Pita. Ano nangyari? Ang bahay namin sa Pita. Bakit nandito kayo? Wala. Saan kayo natutulog paggabi? Wala yung nilati. Nagugutom ka minsan? Ha? Anong ginagawa mo pag gutom ka? Wala. Wala. Araro lang kami. Naglalaro na lang kayo? Ulam, ba't ayaw nyo kainin? Ay, bakit? Ayaw nyo ng ulam? Hindi ka kumakain ng ulam? Kanin lang? Kanin lang lagi? Ikaw, ayaw mo rin ulam? Kainin mo na. Bakit ulam lang? Ay, bakit kanin lang lagi nyo kinakain? Ang kanin lang talaga kayo lagi? Wala kayo ulam? Hindi kayo nag-uulam lagi-lagi? Bakit hindi ka kumakain? Sabihin mo. Kasi natatakot ang isang ko. Sumakit tiyan mo? Sumakit yung tiyan mo, sada lang. At kumakain ako ng mais. Tapos? Tatai ako. Nagtae ka dun sa pinakain sa'yo ng papa mo. Ano yung laman ng pinakain sa'yo? Wala lang laman. Ay, wala na laman. Ay, wala na laman. Buto, parang buto na lang. Ito na lang ako. Wala na. Wala na, parang buto na lang. Ganon. Kanin. May kanin. Tapos wala na laman.